Mga senior citizen, kasunod nga po sa ating binalita sa inyo, nakakapasok lang tungkol nga po dito sa panawagang pagpapatalsik sa pwesto bilang NCSC Chairman ni Attorney Franklin Quijano. Atin pong tutunghayan itong ginawang press conference kung saan po ay andoon po ang 5 NCSC commissioners na nag-render po ng kanilang manifesto para po dito sa panawagang pagbitiw ng pwesto bilang NCSC Chairman ni Attorney Franklin Quijano, no, na may kinalaman po sa aligasyong korupsyon, katiwalian at iba pa pong akusasyon, no, laban nga po dito sa NCSC Chairman. Narito, panoorin natin mga ka-vlogs at sinagot na din po ng isa sa mga commissioners, no, ang pangamba ng ilang mga senior citizen kung ano ba ang magiging epekto nito sa hanay, no, ng mga senior citizen. Ano na ang mangyayari sa NCSC, no? Meron bang negative effect ito, no, itong issue na ito sa pamamahala ng ahensyang ito sa mga senior citizen? I believe that this is a move that did not happen overnight, but rather based on observations as well as the problems that has kept on piling up and is a recurring problem. That's why we really need to address the problem that we have with the leadership currently at the National Commission for Senior Citizens. Ay, kung malalaman po ito ng mga senior citizen at mga Filipino people, baka po kasi mawala yung trust nila with the agency. So, paano nyo po ma-ensure na kahit ganito yung nangyari, ma-ensure nyo po na makakakatiwala pa rin po nila? Oh yes, definitely. We want our older adult persons to trust us, no? Ay kaming mga commissioners na naiiwan sa NCSC. We will do everything we can to be able to provide and help in the provision of their benefits. As a matter of fact, kilala po nila yan ako paano ako magtrabaho during the pandemic, no? So, ang cluster ko ay Region 6 and 7. Doon natin i-launch yung ating mga programa para naman maramdaman sila talaga yung sincerity namin at pagmamahal namin sa kanila. So, pag naayos lang yung leadership natin sa NCSC, ay mas magiging maningning yung ating pagtatrabaho at pagbibigay ng mga programa sa ating mga kababayan. So, ayun po mga ka-vlogs, no? Atin pong nakita at nasaksihan ang press conference nga po nitong 5 NCSC commissioners na nagbigay nga po dito sa kanilang manifesto, no? Sa panawagang pagpapatalsik dito kay NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano. At marami kasi ang akusasyon na binabato ngayon dito sa NCSC Chairman, no? Kabilang po ang ignorance of the law, no? Labis sa paggamit ng kapangyarihan, at ang sa tingin ko mabigat na akusasyon ay ang corruption, kung saan ang sinasabi di umano na 180 million pesos yung NCSC fund na hindi po nagastos sa tamang paraan. So, isa itong mabigat na issue na kinakaharap ngayon ng NCSC, particular ng chairman na nakaupo, Attorney Franklin Quijano. And I think, no, ito ay dapat tututukan ng ating mga opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo pa sa Kamara at Senado. Sana na may maging wake-up call para imbestigahan ang ganitong issue, sapagkat pera po ng taong bayan ang involved dito. Pera po na para sa mga senior citizen, at ito po ay public office, kaya nararapat po na masubaybayan po natin ang updates nito, no? Dahil hindi lang po para sagutin lamang ang akusasyon na ito, dahil sumagot na po, no, ng maikling sagot itong NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano, pero hindi po malinaw, no, yung sagot na yon. And I think sa proper forum dapat sagutin ang aligasyong ito, and I think in Congress or in Senate papatawag ito para imbestigahan nga po itong akusasyon na ito. So,
Yun po ang latest na kaganapan para dito sa NCSC or the National Commission of Senior Citizen, mga ka-vlogs. Sa mga kaka-tune in pa lamang o kakapanood pa lang dito sa ating YouTube channel, kanina meron tayong in-upload na video kung saan binalita po natin ang panawagan nga po nitong 5 commissioners ng NCSC dito sa pagbibitiw sa pwesto ng NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano dahil nga po sa katiwalian at iba pang mga akusasyon. So, yan po ay kakapasok pa lang na balita. Since Sabado ngayon mga ka-vlogs and bukas ay Linggo, aasahan natin ang updates nito, ang development ng updates na ito hinggil nga po dito sa issue na ito sa Lunes, no? June 24. One thing is for sure lang naman, no, na binigay ng assurance, katiyakan ng NCSC commissioners na sa lahat ng mga senior citizen ay huwag tayong mag-alala dahil andyan pa naman po yung mga NCSC commissioners na mangangalaga po sa inyo. And of course, habang gumugulong po ang investigasyon sa issue na ito, ay hindi naman po pababayaan, no, ng commissioners ang ating mga benefits ng ating senior citizen, no, mga programa, no, hanggang sa meron na nga pong resulta ang investigasyon sa issue na ito at kung sakaling ano ang status, kung mananatili ba sa pwesto or magre-resign itong NCSC chairman ngayon at kung magre-resign siya, sino ang papalit, no, para po sa pagpapatakbo, no, pagmamanage dito nga po sa mga programa ng senior citizen. So ngayon mga ka-vlogs, no, mga senior citizen, ano sa tingin niyo? Nagulat din po ba kayo? Well, anyway, hindi naman siguro, for me, hindi naman nakakagulat na ang corruption. Kasi parang na-immune na tayo, no, dito sa Pilipinas na talagang grabe yung corruption sa ating gobyerno. Hindi lamang sa isang departamento, kundi sa lahat, no? Talagang cancer na talaga ang corruption dito sa Pilipinas. Kayo, nagulat ba kayo? At huwag kayong mag-alala kasi tiniyak naman ng NCSC commissioners na kaya nilang pangalagaan, kaya nilang i-handle ang sitwasyon na ito hanggang maiayos nga po, no, itong kasalukuyang issue na kinakaharap ng NCSC. So ayun, stay put lamang kayo dyan, manatiling nakatutok sa mga bago pa lang dito sa ating channel. Ayan, huwag kaligtaan na pindutin ang subscribe button, no, at pindutin nyo po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko, pati na din po ang pag-update natin sa susunod na development sa issue na ito ni NCSC. So, inanyayahan ko po kayo, no, once again, na maging miyembro dito sa aking channel. I-click nyo po ang ating join button na andyan sa baba. Maraming mga perks dyan, mga ka-vlogs, mamili kayo. And sa mga nais sumuporta dito sa aking channel, i-click nyo po ang ating super thanks button na nasa baba pa rin. And of course, sana yung naging gabay yung video na to kahit paano ay natututukan natin itong mga mahalagang issue, no? Lalong-lalo pa dito sa NCSC ngayon na talagang nakasalalay ang mga benepisyo, mga programa ng nasa mahigit 12 million na senior citizens sa buong bansa, mga ka-vlogs. So, kahit paano, no, na-update po tayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na i-turn on ang notification bell. Ilagay niyo sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.